Nako Dorian Finney-Smith, gagawing rental lang pala ang Lakers. Pero bago yan, coach naman ng Lakers na si JJ Redick inamin naman na mamimiss nila si D'Angelo Russell. Sa post-game interview nga ay sinabi ni Coach JJ Redick na gusto niya nga daw ang pagko-coach dito kay D'Lo. Lalo at noon pa nga daw sinabi ni JJ Redick na mas maraming oras ang ginugol niya dito kay D'Lo sa telepono nitong nakaraang summer. Kasama na nga rin daw ang pagpunta nila sa Gold Course. Sinabi nga din daw ni JJ Redick kay D'Lo ng maraming beses na gusto niya daw ng magandang kalalabasan para dito. At umaasa din si JJ Redick na magkakaroon siya ng magandang pahinga ngayong taon. Sinabi pa ni JJ Redick na mamimiss daw nila ang playmaking, ball handling at shooting ni D'Lo. At nagkaroon daw ito ng ilan ng mga laro kasama na ang second game nila sa Sacramento Kings at laban nila sa Portland Trail Blazers, na kung saan ay hindi daw sila mananalo ayon pa kay Coach JJ Redick kung wala itong si D'Angelo Russell. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Coach JJ Redick dito kay D'Lo. Bagamat nag-e-struggle si D'Lo at inconsistent sa kanyang laro, ay isa pa rin ito sa mga mahuhusay na ball handlers at playmakers sa Lakers, na kung saan ay nag-a-average ito ngayong season ng 12 points, 2 rebounds at 4 assists, na meron naman itong 33% shooting beyond the arc. Pero sa naging debut game nito sa Brooklyn Nets, ay tila ba bumabalik ang all-star D'Lo na dating naglaro sa Brooklyn. Paano ba naman sa loob ng 26 minutes of playing time coming off the bench? Ay gumawa naman ito ng 22 points, 2 rebounds, 8 assists, 2 blocks at 1 steal. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito kay D'Lo? Samantalang Dorian Finney-Smith, ang bagong forward ng Lakers, ay possible daw na i-decline ang kanyang player option para sa susunod na season. At ito nga ay nagkakahalaga ng mahigit sa $15 million para maging free agent after ng season na ito. Mukhang gusto daw kasi ni Dorian Finney-Smith na makakuha ng mas malaking kontrata. Katulad na lang daw ni Alex Caruso na binigyan ng OKC Thunder ng nasa $81 million deal sa loob ng 4 na taon. Kaya asahan na daw natin na maraming kupunan ang magbibigay din ng kaparehas na kontrata ni Caruso dito kay DFS. Unless na nga lang daw kung magkakaroon ito ng disappointing season sa Lakers. Napanigurado naman na hindi papayag ang Lakers na hindi nila maibalik si DFS sa kanilang kupunan. Lalo at itong si Dorian Finney-Smith kasi ay isang proven na 3-and-D forward. At isa nga rin talaga itong shooter na may career high na 43% shooting beyond the arc ngayong season. Sa ngayon ay may edad pa lang ito na 31 years old. At nag-average naman ito ngayon ng 10 points, 4 rebounds at 1 assist per game. Kaya napaka-solid din ito na player para sa Lakers. Na bagamat hindi pa ganun ka-impressive ang kanyang debut game sa Lakers sa naging laban nila sa Cavaliers, na kung saan ay nagkaroon lang ito ng 2 points at 1 out of 4 nga ito sa field goals, ay panigurado naman na babawi ito sa susunod na laban ng Lakers. Lalo at masaya nga din itong si Dorian Finney-Smith sa kanyang unang naging laro kasama ng kanyang bagong mga teammates sa Lakers kahit natalo sila. Bagamat limited nga lang daw ang kanyang minuto sa ngayon, ay sisiguraduhin niya daw na magbibigay daw ito ng immediate impact sa Lakers. Kaya gagawin daw lahat ni DFS ang lahat ng sasabihin sa kanya ni Coach JJ Redick. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Dapat bang ibalik ng Lakers si Dorian Finney-Smith kapag nag-decline ito sa kanyang player option next season?